Sa init ng araw, hirap at bigat ng trabaho, naalala ni Ed ang kanyang mga pangarap. Ang makapagtapos ng kolehiyo at makamit ang inaasam na diploma. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na ito mangyayari dahil meron na siyang sariling pamilya. Namulat ako sa katotohanan na, Guy, hindi ka na binata. Kailangan mo nang magpakatotoo sa buhay. Nagpiyon ako. Yung lahat ng inaakala kong makakatugon sa pangailangan ng aking pamilya. Ito ang realidad ng kanyang buhay. Ang bawat oras iginugugol upang may maipakain sa kanyang pamilya. Ang pangarap ko yung huwag nang maranasan yung mga hirap, sakit ng kalooban at kahirapan sa buhay. Iyon talaga ang pangunahing layunin ko na ayokong makita yung mga anak ko na naghihirap tulad ko. Ibinaon sa limot ang sariling pangarap at binuo ang panibagong pangarap para sa kinabukasan ng kanyang lumalaking pamilya. Bagamat construction worker lamang, ginawa ni Ed ang lahat upang maiangat ang sariling kakayanan at maging isang heavy equipment operator. Sa kanyang pagtitiyaga, natutunan niyang gumamit ng malalaking sasakyan. At doon, nagsimula yung panibagong kinabukasan. Yun din na nagsimula kung bakit natuto akong mag-operate ng mga heavy equipment. Hanggang sa nagawa niyang makarating sa Bahrain at magtrabaho doon ng ilang taon. Ngunit hindi naging madali ang sakripisyong ito. Mahirap na mawalay sa asawa mo. Unang-una, yung intimate relationship ninyo, may distance, magtitiis ka ng init at lamig sa ibang bansa, kasama ang lungkot. Tanging mga liham lamang ang nagdudugtong kay Ed sa kanyang mahal sa buhay. At sa paglipas ng mga taon, dahil na rin sa kalungkutan, natukso si Ed at nauwi sa pagkakamaling pumatol sa ibang babae. Nang makauwi sa Pilipinas, nalaman ito ng kanyang misis. Naramdaman ni Ed ang sakit na kanyang naidulot sa asawa, ngunit pagkatapos humupa ng galit, pag-unawa at pagpapatawad ang iginanti ng asawa sa pagkakamali ni Ed. Parang namulat din ako doon sa sitwasyong yan. Na wow, ganito pala ako kamahal at sa kabila noon, yung pagtitiwala niya ay nasa akin pa rin. Nanaunawaan niya aking sitwasyon. Pero hindi naman ako nagpakululong dahil ang iningatan ko na nga yung paano ko i-raise ang aking mga anak ng maayos. Sa muling pag-alis ni Ed, nabiyayaan silang mag-asawa ng isa pang supling. Pero matapos ang 8 buwan, isang masamang balita ang natanggap ni Ed mula sa kanyang ina. Ang kanyang misis na kakapanganak pa lamang ay nagkasakit at tuluyang binawian ng buhay. Yung aking anak, yung panganay, tsaka pangalawa, nakatingin sa akin. Pero wala na po si nanay. Ang hirap ng pangyayari na nagtitiis ka ng lungkot, hirap, pagod. Pagkatapos daratnan mo na patay ang asawa mo. Masakit man sa kalooban, kinailangang bumalik si Ed sa Middle East upang magtrabaho para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Naging inspirasyon ni Ed ang masakit na bahaging iyon sa kanyang buhay upang bumangon at magpatuloy. Kung sumasapit sa akin ang problema, yun ang pinaghuhugutan ko ng lakas na. Yung mga pagkakataong ito sa pinakamalungkot na kalagayan, napagtagumpayan ko dahil sa tulong ng Diyos. Ito pa kaya mga suliranin na ito. At yun din na naging simula ng pagbabago ng buhay, maging aking mga magulang, aking mga kapatid.
32 taon nang lumipas matapos ang dilubyong naranasan. Ito na ang bunsong anak ni Ed na tanging nasa kolehiyo. 3 panganay na niya ang nakapagtapos sa kolehiyo at may sarili ng pamilya at trabaho. Nabili din ni Ed ang bahay at lupa para sa kanyang pamilya. Bagamat marami pang naranasang pagsubok si Ed sa pamilya at sa kanyang trabaho sa ibang bansa, walang pagsisisi siyang nararamdaman dahil nakamit niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ang kanyang mga anak. At ang masasabi ko rin sa aking mga anak, salamat sa pangunawa nila at salamat din sa ang buhay kasi kahit isang magulang ka, kailangan ng isang anak ay may partnership kayo. Na kung hindi sila nagsumikap sa kabila ng paghihirap mo, wala rin sila ngayon. Sa pagreretiro ni Ed sa pangingibang bansa, wala na siyang ibang pangarap kundi ang maibalik ang pasasalamat sa Diyos na gumabay sa kanya noong siya'y nasa lusak kahit noong siya'y nakaranas pa ng tagumpay. Gusto ko yung liwanag na binigay sa akin ng Diyos, makita ng maraming tao para mag-reflect naman yung there's a God na tutulong at papatnubay.